Naranasan mo na bang makita ng kakaibang ilaw sa langit? Isang bagay na hindi mo maipaliwanag. Paano kung hindi ito eroplano, hindi rin bituin, kundi bisita mula sa ibang daigdig? Ang tinatawag na UFO ay anumang bagay sa kalangitan na hindi agad makilala. Uminit ang interes ng mga ito matapos ang World War II, kasabay ng pag-angat ng mga teknolohiyang may kinalaman sa rockets. Mula noon, marami nagsimulang maniwala na baka may mga nilalang mula sa ibang planeta na lihim na bumibisita sa ating mundo. Isa sa mga unang naiulat ay noong 1947 mula kay Kenneth Arnold na nagsabing nakita siya ng mabilis sa bagay sa ere na hugis kalahating buwan. Dito nagsimulang sumikat ang terminong flying saucers. Iba-iba ang salaysay ng mga nakasaksi. May hugistes, may tila apoy at may mga kakaibang kilos na para bang may sariling isipan. Nagunsad ang US Air Force ng mga investigasyon gaya ng Project Blue Book para siyasatin ang mga pangyayaring ito. Ngunit sa kabila ng mga pagsisiyasat, maraming kasong nanatiling misteryo. Bukod dito, naritong 5 kwento ng mga UFO sightings at encounters. Kung mahilig ka sa mga kasong tila imposibleng maresolba, paki-like, share ang video at subscribe na sa Tagalog Mystery Hub. Dito, binubuksan natin ang mga kwento sa likod ng katahimikan. Noong gabi ng August 21, 1955, isang tahimik na baryo sa Kelly, Hopkinsville, isang kakaibang pangyayari ang yumani sa pamilya Sutton. Ang kanilang kwento ay naging isa sa pinakatanyag na kwento ng umano'y pakikitagpo sa mga nilalang mula sa ibang mundo o alien encounter na kilala ngayon bilang Hopkinsville Goblins. Ang pamilya Sutton ay nakatira sa isang simpleng bukarin sa Kelly, Kentucky. Kasama nila ang mga kaibigan at kamag-anak na sina Billy Ray Taylor at ang kanyang asawa. Noong gabing iyon, habang nag-iigib ng tubig si Billy Ray, nakita siya ng maliwanag na ilaw sa kalangitan na tila isang meteor na bumagsak sa likod ng kanilang bahay. Pagbalik niya, kinuwento niya ito sa iba. Ngunit hindi ito ganong pinansin. Pero ayon sa pamilya, pagkaraan ng pagbagsak, may mga nilalang na nagpakitang gilas mula sa kagubatan. Ilang sandali matapos ang pangyayari, napansin ng pamilya ang mga kakaibang nilalang sa paligid ng kanilang bahay. Inilarawan nila ang mga ito bilang maliliit na nilalang. Mga 3 feet ang taas, may makikintab na balat, malalaking mata at mahabang tenga. Ang mga nilalang na ito ay tila lumulutang sa hangin at may kakayahang umakyat sa bubong at tumingin sa mga bintana. Dahil sa takot, kumuha ng baril ang mga kalalakihan at pinaputukan ng mga ito. Ngunit tila hindi nasasaktan ang mga nilalang at patuloy sa kanilang paglapit. Nagtagal ang tensyon ng ilang oras. Kada galaw ng mga nilalang ay sinasulubong ng putok ng baril mula sa mga Sutton. Pero tila walang epekto. Bagkus, tumatagos lang, lumalapit, umaakyat sa bubong, sumisilip sa mga bintana. Dahil sa matinding takot, nagtungo ang pamilya sa estasyon ng pulisya sa Hopkinsville para humingi ng tulong. Agad na rumisponde ang mga lokal na polis, kasamang ilang state troopers at military police mula sa Fort Campbell. Pagdating ng mga otoridad, natagpuan ang mga bala sa pader, butas na bubong at takot sa mga mukha ng pamilya. Bukod dito, wala silang natagpuan ang mga nilalang. Ngunit may mga bakas ng putok ng baril at silang mga bintana. Ngunit wala ni isang ebidensya ng nilalang. Isa pa, natuklasan na lang umalis na ang pamilya dahil sa takot na bumalik ang mga nilalang. Ano raw ito? Sabi ng iba, baka mga unggoy. Iba naman ay mass hysteria. Pero may mga naniniwala na baka nga raw ito ay isang alien encounter. Maraming teoryang lumitaw para ipaliwanag ang pangyayari. Ayon sa ilang eksperto, maaaring ang mga nilalang na nakita ng pamilya ay mga malalaking kwago o ang tinatawag na Great Horned Owls na aktibo sa gabi at may mga katangiang kahanin tulad ng inilarawan ng pamilya. Ang psychologist na si Rodney Schmaltz at ang kanyang kasamahan na si Scott Lilienfeld ay ginamit ng pangyayari bilang halimbawa ng pseudoscience para turuan ng mga estudyante na mag-isip ng kritikal. Samantala, ang UFOlogist na si Jerome Clark ay naniniwala na ang pangyayari ay isang tunay na pakikitagpo sa mga nilalang mula sa ibang mundo. Ayon sa kanya, may mga ulat ng kakaibang liwanag sa paligid ng bahay at mga bakas na hindi maipaliwanag. Ang tanong ngayon, kung totoo ang kwento ng Sutton family, sila ba ang unang nakaharap ng mga dayuhan sa lupa? Noong August 25, 1951, isang tahimik na gabi ng tag-init sa Lubbock, Texas. May mga siyentipiko mula sa Texas Technical College na nagtipon sa likod ng bahay ni Dr. W.I. Robinson, isang professor ng geology. Sila ay umiinom ng tsaa at nag-uusap tungkol sa mga micrometeorite. Bandang 9:20 p.m., nakita ng mga professor ang isang kakaibang pangyayari sa langit. Isang formasyon ng 15 hanggang 13 na asul na berdeng ilaw na dumaraan sa itaas. Ang mga ilaw ay muling lumitaw,
makalipas ang isang oras. Ngunit ibang formasyon naman. Pare-pareho ang hugis, bilis at ayos ang pagkakasunod-sunod. Ang mga siyentipiko ay nagkasundo na nakita sila ng isang kahangahangang bagay. Ngunit ano nga ba ito? Hindi lamang ang mga profesor ang nakita ng mga ilaw na iyon. May isang empleyado ng Sandia Corporation sa Albuquerque, New Mexico na nakita rin ang kakaibang pangyayari sa langit kasamang kanyang asawa. Ang mga profesor ng Texas Tech ay nagsimula ng kanilang sariling investigasyon at nakita ng mga ilaw ng 12 na beses pa sa mga sumunod na linggo. Sinukat nila ang mga anggulo ng mga ilaw, tinansya ang kanilang bilis at napansin na palagi naglalakbay mula hilaga patungong timog. Parang V-shaped formation, mabilis at sobrang liwanag. Ayon kay Dr. Tucker, isa sa mga testigo, hindi lang silang nakita. Marami sa mga residente ng Lubbock ang nagsabing nakita rin sila ng parehong ilaw. May mga larawang nakuha si Carl Hart Jr. Nakikita na maliwanag, malinaw at hindi gawa-gawa. Pero may mas nakakilabot pang bahagi. May ilang nagsabing may nakita silang mga nilalang, mga humanoid na desyerto. Malalaki ang mga mata, sobrang payat at kakaibangan nyo. Nag-investigang US Air Force. Ngunit sa huli, walang konkretong paliwanag. Ang pangyayaring ito sa Lubbock ay kakaiba dahil maraming taong nakita ng mga ilaw, kabilang ang mga siyentipiko at residente. Bagaman, hindi tiyak kung ano ang mga ilaw na iyon. Malinaw na merong isang tunay na pangyayaring naganap sa langit nung gabing iyon. Sabi ng iba, baka mga migratory birds lang na tinamaan ng city lights. Pero, paano mga humanoid? Kung hindi ito ilusyon, sino o ano ang mga nilalang na ito? Noong gabi ng April 21, 1977, habang nagmamaneho sa Farm Street sa Dover, Massachusetts, nakita ni William Bill Bartlett, 17 years old, ang isang kakaibang nilalang. Ayon sa kanya, ito ay may taas na mga 4 feet, may kulay kahel na kumikislap na mata at ulo na hugis pakwan na walang ilong o bibig. Nakaupo ito sa isang sirang pader sa bato. Bukod dito, maliit, payat, may malaking ulo at kumikislap na orange na mga mata. Ang nilalang ay parang walang balahibo, balat na kulay rosas at mukhang hindi ito hayop na kaila sa Earth. Hindi lamang si Bill ang nakita. Kinagabihan din, si John Baxter, 15 years old, ay naglakad sa Miller Hill Road at nakita ng parehong nilalang. Kinabukasan, April 22, si Abby Brabham, isa pang 15 years old, ay nag-ulat ng kaparehong karanasan sa Springdale Avenue. Lahat sila ay gumawa ng mga sketch ng nilalang at si Bartlett ay sumumpa sa kanyang guhit na totoo ang kanyang nakita. Pare-pareho ang description ng tatlong mga kabataan. Malalaki ang mga mata, maliit ang katawan, at tila parang hindi tao. Tinawag nila itong The Dover Demon. Nag-imbestiga ang lokal na pulisya, pero walang makuhang ebidensya. Walang bakas at walang larawan ng mga nilalang nakakaiba. Ang mga ulat ay agad na naging usap-usapan sa komunidad. Ayon sa mga lokal na otoridad, posibleng ito ay isang school vacation hoax. Gayunpaman, ang Mutual UFO Network at iba pang grupo ay nagsagawa ng investigasyon kahit na walang ulat ng UFO sightings. Ilang eksperto ang nagbigay ng kanilang opinyon. Si Joe Nickel, isang skeptic, ay nagsabing maaaring ito ay isang snowy owl na ang mga balahibo ay nagre-reflect ng ilaw ng sasakyan kaya't nagmukhang kulay peach. Si Ben Radford ay nagmungkahi na mga sightings ay maaaring na-impluwensyahan ng pop culture noong 1977 tulad ng mga pelikulang Star Wars at Close Encounters of the Third Kind. Ang mga sightings ng Dover Demon ay nagdulot ng takot at pagkabahala sa mga residente ng Dover. Ang mga ulat ay naging bahagi ng lokal na kasaysayan at kultura. Sa larangan ng cryptozoology, ang Dover Demon ay naging isa sa pinakakilalang kaso ng hindi maipaliwanag na nilalang na patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan ng mga eksperto. Pero ang pagkakatulad ng testimonya ng mga witnesses ay hindi maikakaila. Si Lauren Coleman, isang kilalang cryptozoologist, ang siyang nagdokumento ng kaso. Maraming teoryang lumitaw tungkol sa pinagmulan ng Dover Demon, alien o extraterrestrial being. Dahil sa kakaibang itsura nito, may mga naniniwala na ito ay isang nilalang mula sa ibang planeta, mutant o genetic experiment. Iba naman ang naniniwala na ito ay resulta ng isang eksperimento na hindi naging matagumpay, interdimensional being. May mga teorya na ito ay isang nilalang mula sa ibang dimensyon na aksidente napunta sa ating mundo. Hanggang ngayon, wala pa rin klarong paliwanag sa kung anong nilalang nga ba ito. Pero teka, ang mas nakakatindig balahibong tanong, posible kayang may mga nilalang na gaya ng Dover Demon na hindi lang basta nagpapakita, kundi may mas malalim na koneksyon sa mga misteryosong pagkawala ng mga tao. Lumipat naman tayo sa Loveland, Ohio.
Noong March 3, 1972, si Officer Ray Shockey ng Loveland Police ay nagmamaneho sa Riverside Drive na makita niya ang isang nilalang na may balat na parang katad at mukhang palaka. Tumayo ito sa dalawang paa at tumalon papunta sa ilog. Ang nilalang ay naglalakad pero may taas lang na halos 3 feet at tila may hawak pang metallic wand na may lumalabas na spark. Pagkalipas ng 2 linggo, si Officer Mark Matthews ay nagulat ng katulad ng nilalang. Ngunit sa kanyang ulat, pinatay niya ito at napag-alamang isa lamang itong malaking iguana na walang buntot. Dahil dito, maraming tao ang nagduda sa mga naunang sightings. Muli, parehong description nila. Nilalang na mukhang palaka, malaki, nakatayo at nakatitig sa kanila sa gitna ng kalsada. Isa pa nga sa mga pulis na nagpapatok ng baril. Pero tumakbo lang ang nilalang papunta sa tubig at nawala. Maraming teorya ang lumitaw upang apaliwanag ang mga sightings. Iguana theory. Ayon kay Officer Matthews, ang nilalang na nakita niya ay isang iguana na walang buntot na posibleng nakatakas mula sa isang pet owner. Misidentification. May mga nagsasabi na mga sightings ay maaaring bunga lamang na maling pagkakakilanan sa mga hayop tulad ng malalaking palaka o iguana. Folklore at urban legend. Ayon kay Professor Edgar Slotkin ng University of Cincinnati, ang kwento ng Loveland Frogman ay maaaring bahagi lamang ng lokal na alamat na paulit-ulit na kinikwento sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga eksperto, maaaring prank lang ito. Pero may ilang teorya na mas malalim. Maaaring isa itong mutant, extraterrestrial o isang nilalang mula sa ibang dimensyon. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay resulta ng isang eksperimento na hindi naging matagumpay. Gaya ng mutant at genetic experiment, hindi ito mapaliwanag. Pero bahagi ito ng lokal na alamat at ng mundo ng cryptozoology. Ano kaya ito? Sa kabila ng mga paliwanag at teorya, nanatiling misteryo ang Loveland Frogman. May mga bagong ulat ng sightings, gaya ng noong 2016 kung saan isang magkasintahan ang nagsabing nakita nila ito habang naglalaro ng Pokemon Go. Bagaman malabo ang larawan, muling nabuhay ang interes ng publiko sa nilalang na ito. Noong September 4, 1964, si Donald Trump, isang 28 years old na welder mula sa Aerojet General Corporation, ay nagpunta sa Cisco Grove sa California para mangaso kasamang kanyang mga kaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay nawalay sa kanyang grupo at napilitang magpalipas sa gabi sa kagubatan. Hindi niya alam, isang hindi malilimutang gabi ay naghihintay sa kanya. Habang siya nagpapahinga sa isang pine tree, napansin niya ang isang maliwanag na ilaw na gumagalaw sa kalangitan. Inakala niyang ito ay isang helicopter na naghahanap sa kanya, kaya't sinubukan niyang maakit ang pansin nito sa pamamagitan ng pag-isindi ng apoy. Ngunit sa halip na tulungan siya, ang ilaw ay lumapit at huminto sa malapit. Mula sa kanyang pwesto sa puno, nakita ni Shram ang 3 kakaibang nilalang na lumalapit sa kanya. 2 sa mga ito ay mukhang humanoid, habang ang isa ay tila isang robot na may metalikong katawan. Sinubukan nilang akitin ang puno kung saan siya naroroon para ipagtanggol ang sarili. Ginamit ni Shram ang kanyang bow at arrow, pati na rin ang mga bagay na maaaring magsindi ng apoy para takutin ang mga nilalang. Ang encounter na ito ay kilala na ngayon bilang Cisco Grove Encounter at sinasabing isa sa pinakaunang alien abduction attempts. Ang enkwentro ay tumagal ng buong gabi at sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, patuloy ang pagkatangka ng mga nilalang na abutin siya. Sa umaga, nawala ang mga ito at si Shram ay ligtas na nakabalik sa kanyang mga kaibigan. Ngunit walang matibay na ebidensya kaya nanatili itong misteryo. Maraming teorya ang lumitaw para ipaliwanag ang mga nilalang na nakita ni Shram. Extraterrestrial beings. Ang pinakapopular na teorya ay ang mga ito ay mga nilalang mula sa ibang planeta na bumisita sa Earth. Advanced military technology. May mga naniniwala na mga nilalang ay bahagi ng isang lihim na proyekto ng militar na nagtitesting ng mga advanced na robot o kagamitan. Ang Cisco Grove Encounter ay naging isa sa pinakakilalang kaso ng close encounter sa kasaysayan ng UFO research. Ito ay madalas ibinabanggit sa mga pag-aaral at diskusyon tungkol sa mga hindi maipaliwanag na karanasan ng mga tao sa mga nilalang na hindi mula sa ating mundo. Sa larangan ng cryptozoology, ang pangyayari ay nagbibigay ng halimbawa ng mga nilalang na hindi pa kilala o naidodokumento ng science o agham. Ang detalyadong pag-alarawan ni Shram sa mga nilalang ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga mananaliksik na nag-aaral ng mga ganitong uri ng nilalang. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang Cisco Grove Encounter.
walang sapat na ebidensya para patunayan o pabulaanan ng kwento ni Shram. Ang kanyang karanasan ay patuloy na pinag-aaralan at pinagkatalunan ng mga eksperto sa buong mundo. Ang tanong ay nananatili, ano nga bang tunay na nangyari kay Donald Shram sa kagubatan ng Cisco Grove noong 1964? Hanggang ngayon, mga cold cases pa rin itong 5 UFO sightings at encounters. Sa bawat kasong ito, mula sa Dover, Loveland, Cisco Grove, Lubbock at Hopkinsville, isang tanong, sapat na ba ang paliwanag ng siyensya? O may mga bagay ba tayong di pa rin handang tanggapin bilang totoo? Mga misteryo at kakaibang nilalang, lahat ito'y bahagi ng mas malawak na tanong. Gaano nga ba talaga kaliit ang mundo? Gaano kalawak hindi natin alam? Kaya ngayon, ikaw, ano sa tingin mo? Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe na sa Tagalog Mystery Hub kung saan binubuksan natin ang mga kwento sa likod ng katahimikan. Hanggang sa muli, paalam!